Lakad lang tayo. Nakikita niyo yan, city gate. Dire-diretso. Ayan, dire-diretso na lang natin yan. At pag nakita niyo yung dyan yung cable car. Dyan ka pipila. Papunta doon sa taas. Pero dahil nagtitipid tayo at nakasakay na rin kasi ako ng cable car noon nung kasama ko yung mga anak ni Amo at saka si Amo. So itatry naman natin sumakay ng bus. Ang bus is 40 minutes kung di ako nagkakamali from here to Buda. So sa likod ng escalator na yan, hindi tayo aakyat. Didiretso tayo ng lakad. Sa likod niyan, merong tawiran. So tatawid lang tayo doon, magkukross tayo doon tapos kanan. Pagliko na, basta pagkatawid natin ng tawiran, tapos, ayan, sa kanan ka lang liliko. Yung kanan na yan, ayan yun, yung tinuturo ko sa itatawid. Tapos, pagliko mo na kanan, ayan na yung signage na nakita. At ayan, dire-diretso mo lang yan. May araw naman na nakasulat na may nakapangalan na Buda. Ayan, number 23, Buda. So, dire-diretsuhin mo lang yan sa pinakadulo niyan. Makikita mo yan doon sa pinakadulo niya, nandoon na yung signage at yung bus mismo na pagsasakyan nyo papunta ng Buda. Kung ako nagkakamali, ang pamasahe is 19 something. So, mga nasa 20 na ang pamasahe. So, ayan, nakasakay na kami ng bus. Yung bus na yun is malaki. Tapos makikita nyo, mismo sa pinakadulo nung nilakaran namin, ayan, dyan yung makikita kung magkano yung pamasahe nyo, kung anong oras dumarating yung bus. Basta may oras kasi siya Yun sa amin kasi parang 11:30 na kami nakasakay. So, nakarating kami sa Buda parang around 12 ganon. Something. Diyan kung mauupo ka sa left side, makikita mo yung ano na yan, yung mga, ayan, katulad yan, mga dagat. Yan yung makikita mo sa kaliwa. Pag umupo ka naman sa kanan, makikita mo naman yung view ng dagat. So, hindi ko na nabidyohan kasi nga sa left side ako nakaupo. Yun kasi yung sa kabila, sa left side, hindi masyado mainit yung sa bintana na part. Hindi katulad dito sa right side, mainit doon. Kaya dito namin naisipan na umupo. So, okay rin naman yung naupuan kong pwesto kasi makikita mo talaga yung mga nature, dagat, basta mga ganun, basta ang ganda. Ayan, katulad yan, isa rin yan sa makikita mo. Tapos yung doon sa kanan, may makikita kang view ng dagat. Dagat din siya parang dam, parang yung big dam ng Hong Kong, basta parang ganun yung style niya. Maganda rin siya, actually maganda rin siya. So ayan, dire-diretso lang yung biyahe namin hanggang nakarating kami ng Buda. So hindi ko na nabidyuhan yung pag-drop namin mismo dun sa Buda kasi simula na pagsasakay namin sa bus, yun naman yung pinaka last drop off ng sinakyan namin na bus. So, hindi talaga kayo maliligaw at hindi rin kayo matatakot na baka mamaya kung saan kayo makarating. So, yun lang. So, ipapakita ko naman sa inyo kung saan yung drop off ng bus na nilakaran na lang namin ng pinsan ko pabalik. So, eto yon dito sa mismong kanto. Kung mapapansin niyo yung arko na yan, dyan mismo yung drop off ng bus. Doon mismo. Tapos walk backward na lang kayo para makita nyo yung pinaka main entrance ng Ongpin. Ayan. Katulad niyan. Kasi pag nag-cable car kayo, paglabas nyo yan, agad yung makikita nyo. Katulad nito, yung nilalabasan ng mga maraming tao. Diyan yun pag nag-cable car kayo. At ituturo ko rin sa inyo kung saan yung secret place na para makapag-picture kayo sa mismong cable car. So, ito yon. Kung mapapansin nyo yung bakal na yan, may daan dyan papunta sa likod. Yun ang purpose ng bakal na yan. Pag nasa likod na kayo, liliko lang kayo papunta ng kanan. Papunta dun, pa-forward. At kapag nakalabas na kayo sa pader na yon, ayan ang makikita nyo, ayan. Yung colorful na yan yung pader na puti kanina. So yan, paglabas nyo, ayan, makikita nyo mismo yung cable car. Kahit tumayo kayo dyan, pwede kayo mag-picture habang inaabangan nyo yung cable car na dumadaan. So, para mas gusto nyo magkaroon ng mas magandang view at dumadaan mismo sa pinakauluhan nyo yung cable car, pwede kayong lumakad pa forward. So, habang nandiyan sa kinakatayuan ko, papunta kayo sa kanan. Pag kanan nyo, makikita nyo dyan, merong signage na nakasulat na nagsasabi merong short trail.
Pwede nyo yung lakaran, mga 15 minutes lang naman yun. So, ayan, katulad yan, nilalakad namin papuntang kanan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na short trail. Ayan, Lantau Trail. Yan, pero short lang yung gagawin nyo para hindi kayo mapagod. So, dyan sa line na yan, pwede kayo dyang tumayo. Pwede kayo dyang umupo, basta kahit ano pwede nyong gawin. Habang may dumadaan na cable car sa uluhan nyo, pwede kayong magpicture. Basta kung ikaw yung isang tao na mahilig sa mga nature, at mahilig ka sa mga trail, lakad-lakad, siguro para sa'yo talaga tong video na to. Kasi, dun sa taas, pag naakyat nyo yung diretsong path na to, na daanan, mga 15 minutes lang yon, makikita nyo yung buong Ngongpin Village. Para siyang literal na 360 degree. Katulad nito. Thank you for watching. God bless for now. Mwah.